Okay mga kapatid, basahin po natin ang ating Biblia sa pag-aaralan natin 'to 'no, 3 verses lang naman 'to, mabilis lang 'to. Sabi sa Romans 8:28, ito mga kapatid 'no, kung meron po mang Christian living guys, kung meron po mang mga Christian living, ibig sabihin pamumuhay Kristiyano, kay Paul po tayo makinig mga kapatid, kay Pablo. Hindi kay Marcos, hindi kay Lucas, kay Juan, kay Mateo, kahit kay Jesus, hindi sa atin yung mga sinasabi niya. Oo, si Jesus ay Diyos. Aminado ako doon. Pero meron kasing sequence of command. Pinadala ng Diyos si Pablo para sa ating mga hentil. Kasi iba yung gospel sa atin, iba yung relasyon ng Diyos sa atin. Sa mga Hudyo, merong do this, do that, say it. Merong mga declaration sa kanila. Sa atin guys, iba sa atin. At yun nga, napaka-stricto ko talaga pagdating sa biyaya, sa gospel of grace. Kaya nga, pinangalanan ko na tong pure grace kasi nga, hindi ho lahat ng full grace ay pure. Tanggapin na ho natin ang katotohanan. We should accept the truth na nasa panahon tayo na nililiglig na ng Diyos kung sino talaga yung totoong makakaunawa ng gospel. Kasi marami mga tao, mga perverted gospel talaga, mga turo talaga nilang lahat halos. Kaya ito yung prinsipyo ho natin, ito yung Christian living. Saan babagsak ang pamumuhay Kristiyano ho natin? Ito nakalagay dito, no? Wala ka nang gagawin, wala ka nang sasabihin, wala ka nang dapat mga alintuntunin sa buhay bilang Kristiyano. Sumabog na lang sa iisang verse. Sabi rito, no, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, wala ka na palang gagawin. Ibig sabihin, ang Diyos pala yung kumikilos din sa iyo. Simula nung nanampalataya kay Kristo, simula nung tinanggap mo siya at naligtas ka, ito na yung kasunod Ang kasunod pala ng buhay natin ay lahat pala nangyayari sa atin ay ikabubuti po natin. Okay? So ang buhay Kristiyano ho talaga, wala na talagang gagawin, wala nang dapat pang sabihin, ideklara sa buhay natin. Kasi nakadeklara na nga, nakalagay na nga dito na ang Diyos nagdeklara na ang lahat daw ng mangyayari sa buhay daw natin ay nakatakda na. Alam na rin ng Diyos ang panalangin mo sa mga panahon ito. Alambawa sa 2026, mananalangin ka na magkaroon ka ng bahay. Nakatakda na mangyari yun. Kahit yung mga sasabihin mo, yung mga gagawin mo, kahit yung mga pagkakasala mo minsan, lahat yung kalooban ng Diyos. Ang linaw dito, tinan mo, alam natin ang lahat ng mga bagay ang gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Alam natin ang lahat ng bagay ay nagkakaisa, ibig sabihin nagkakalakip-lakip, nagkakatugma-tugma. Lahat guys, pag sinabing lahat, alam niyo ba yung word, alam niyo ba yung pelikulang Matrix? Sa Matrix, diba hindi natin alam? Hindi alam ng mga tao na sila ay nasa Matrix. Ganon din sa Diyos, nasa Matrix tayo ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga nangyayari sa paligid natin sa iyo, kalooban ng Diyos yan. Pangit man o maganda, kalooban ng Diyos yan. May purpose siya. Ang sabi rito, no, alam natin ang lahat ng bagay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag ayon saan daw? Kaya tayo ganto kasi may layunin siya. Ito, ano yung layunin? Tingnan natin totoong sinabi sa King James. Sabi ito, and we know that all things that work together for good to them that love God, to them who are called according to His what? According to His purpose. May layunin, may dahilan. At alamin natin, ano ba yung dahilan na yun? Ano ba yung dahilan na yun? Tingnan natin sa King James. Sa Greek, ang sinabi sa Greek, according to His purpose, ang sabi rito, no, prothesis means setting forth, proposal, intention, proposal. Nakapropose na to noon pa. Ano ba ang synonym ng proposal? Ano ba ang synonym niyan? Di ba pag proposal, usapan? Pag sinabing usapan,
Pag meron siyang pinopropose sa'yo, halimbawa, isang lalaking gustong pakasalan ng babae, may pinopropose, ito usapan, ito usapan. Kapag ganito, pag pinakasalan mo ako, ganito ang gagawin ko sa'yo, usapan natin to. O may proposal ang Diyos. Ang problema, hindi natin alam kung ano yung usapan na yun. Ang usapan yun ay usapan ng Diyos Ama, Diyos Anak. At lahat ng yun ay nakalagay saan? Sa covenant na naman tayo babagsak talaga mga kapatid. Sabi sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26 verse 28. Guys, dito nagsimula ang buhay natin sa tipan. Sabi rito na sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ibig sabihin, may tipan pala si Kristo sa atin. Ang problema, hindi piniliwanag to ng mga ibang pastor, majority hindi eh. Puro sila faith. Oo, true faith can do it. We can do by faith. Pero pagtanggap yun sa tipan at lahat ng yun ay nakalagay sa tipan. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, hindi ko kayo pwedeng iligaw. Ayan na o nakikita na ng inyong mga mata. Gumising na kayo na ang kalooban ng Diyos sa atin, makipagtipan tayo sa Kanya. Ang gagawin mo lang naman sa tipan, tanggapin eh. At kapag natanggap mo na yung tipan na yun, ano yung una niyang gagawin sa'yo? Patatawarin ng iyong kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit ka naligtas, dahilan kung bakit ka naging banal sa mata ng Diyos, dahilan kung bakit ka pinagpala at pinaburan, at yun ang dahilan kung bakit ka kung bakit ka pinagaling sa iyong mga latay, sa mga sugat ni Kristo. Yung finished work of Christ, ang madaling salita mga kapatid na andito. Kaya iikot ang buhay natin sa wala ang gagawin. Ang nais lang ni Kristo, i-enjoy mo yung buhay natin. Tigilan na natin yung mga ano ba yung gagawin ko sa Diyos? Ano ba yung mga sasabihin ko sa Diyos? Mananalangin pa ba ako? Of course, pwede kang manalangin for your sake, para magkaroon ka ng peace of mind. Pero pangunahan na kita kapatid, alam na ng Diyos kung ano yung papanalangin mo kasi nga nakatakda na. Balik tayo Romans 8:20. Dito guys, ang buhay Kristiyano natin. Huwag kayo maniniwala sa mga pastor na kung saan tayo dinadalang verse eh. May Old Testament, may Proverbs, may Psalms, may Mateo, Marcos, Lucas 1. Hindi doon ang Christian living. Ang Christian living, eto nakabuod na. Nakatakda na. Tapos manahimik na tayo mga kapatid. Enjoy na natin yung buhay natin sa pakikipag-isa sa kay Kristo. Enjoy mo kung ano meron ka. Enjoy mo kung may masarap kang pagkain. Enjoy mo kung meron kang magandang bahay. Enjoy mo kung meron kang magaganda at maayos na kaibigan. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Huwag na natin siyang pakialaman kung ano yung mga mangyayari pa at mga gagawin niya. Hayaan na natin ang Diyos. Yan po ang tinuturo ng full grace. Yan tinuturo ng full grace, kailangan daw magsalita daw ng kakatsarito, may next season pa. Ano yun mga kapatid? That's not true. Hindi yun ang kalooban ng Diyos, dagdag lang ng pasakit sa buhay po yun. Actually, that is perverted gospel. Prangkain ko na kayo, that is not the true gospel. The true gospel is peace of mind. Ang tanong ko nga sa kanila, sige nga, kung mananampalataya kayo, kaya nyo bang bumuhay ng patay? O maraming patay dito. Dito sa tabi ng dito sa may Marulas, may Purinarya dito. Sige nga, buhay nyo nga patay dito. Kung ang basehan ng ating buhay, puro faith. Ang faith po, minsan lang po yung ginagawa sa bagong tipan. Pag may tipan ka na, whether you have faith or not, nakatakda na rin yun. Hindi nyo ba napapansin? Nung nasa full grace pa tayo, nananalangin tayo. Panginoon, panalangin ko po, I declare na ganto-ganto. Pero minsan hindi nangyayari, di ba? Kasi kung totoong makapangyarihan ng faith natin, bakit hindi nangyayari ang mga hiningi natin minsan? At minsan naman nangyayari na tsetsempuhan. Kasi dapat kasi natin maintindihan na lahat ng nangyayari sa atin, manampalataya ka man o hindi, manalangin ka man hindi, nangyari na, nakatakda na po yun. Kaya nga sabi sa Bible, di ba, Jesus is the author and finisher of our faith.
Quote tayo ng quote ng verse na yun, hindi natin maintindihan. Tapos nakalagay din sa Bible na ang Diyos, He who began a good work in you, and He will faithful to complete it until the day of Christ revealed. So ibig sabihin mga kapatid, wala ka nang sasabihin, wala ka nang gagawin. Ipahinga mo ang isip mo. Ang panalangin mo na lang, magpasalamat, 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 magpasalamat. Ang panalangin doon, puro pasasalamat. Tinan nyo basahin natin. Alam niyo yung sinasabi ng ibang Christian na pray without ceasing? Ito yun Wait lang King James, rejoice evermore. Pray without ceasing. Ano yung kasunod? Hindi binasa yung sumunod na verse In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Kanino sinulat? Sa Thessalonica. Ano ba ang Thessalonica? Hentil na Kristiyano. Ibig sabihin mga kapatid, dyan po ang Christian living. Kung mananalangin po tayo, puro pasasalamat na lang. Huwag nang hingi ng hingi. Alam ng Diyos ang gagawin niya. O ngayon, kung hihingi ka, sige lang, hahayaan lang ng Diyos yun by His grace. Pero nakatakda na po lahat, mga kapatid. Hindi mo pa iniisip yung hinihingi mo, alam na ng Diyos. Basa tayo, basa uli. Totoo, sinasabi sa Bible na manalangin, manalangin, manalangin. Pero ang panalangin, puro pasasalamat. Pangunahan ko na kayo, New Testament Sa New Testament, ini-encourage tayo ng manalangin, pero pasasalamat. Ayan pray without ceasing, in everything give thanks. Sa Old Testament, kailangan mo manalangin, humingi sa Diyos. Mateo, Marcos, Lucas at Juan, humingi sa Diyos. Pero sa bagong tipan, iba na po. Sinagot na ang panalangin natin. Magtiwala tayo doon sa covenant na yun. At isa pa sa ugali ng Diyos, ito Mateo. Ito Bible, pinapakita ko na sa inyo guys Verse 8, alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Guys, ibig sabihin nakatakda na. Hindi naman ako may sabi niyan Siya ang nagbibigay ng desire sa atin ng ipanalangin yun. Pero ang totoo nun, kalooban niya, halimbawa, nagkaroon ka ng desire na magpastor. Actually, kaya ka lang nagkaroon ng desire ng ganun, galing din sa Diyos yun. At alam din ng Diyos na ipapanalangin mo yun. Kaya yun, nangyari nga. Kanino nang galing ang desire na yun? Sa'yo ba? Hindi. Nagbigay ang Diyos sa'yo ng burden. Nagbigay sa'yo ng Diyos ng mga experiences para makapag-desisyon ka balang araw na magpapastor ka. Kaya yung mga experiences natin mga kapatid, naranasan mong pagdamutan. Kaya kung naranasan pagdamutan, para balang araw, hindi ka maging madamot. Naranasan mong mabuli para dumating ang oras na hindi ka mambubuli ng kapwa mo. Maranasan mong maloko kasi darating ang oras, ayaw ng Diyos na manloko ka. Naranasan mo maghirap para pag dumating ang oras na pag ikaw'y mananagana na, hindi ka maging mayabang. Guys, lalawakan lang natin ng unawa natin. Kaya ano ang big idea natin mga kapatid? Ang big idea mga kapatid, kay Kristo ang tunay na kapayapaan. Kapag nasa tamang gospel ka, payapa ka. Pag mali ang gospel mo, wala kang kapayapaan mga kapatid. Tandaan nyo yan, wala kayong kapayapaan kapag wala kayo sa totoong gospel.